tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Opisyal nang idineklara ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na tuluyan nang nawala ng kontrol ang Russia sa Black Sea. Ayon sa kanya, ito ay matapos dumanas ang Russian Navy ng napakalaking pinsala kabilang ang pagkasira ng 12 ng mga barkong pandigma. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa takbo ng digmaan sa karagatan. Sa pinakahuling ulat mula sa pulong ng Naval Forces ng Ukraine, inilabas ang mga detalyadong numero ng pinsala sa Black Sea Fleet ng Russia. Mula nang magsimula ang malawakang pananakop, hindi bababa sa 19 na barko ng Russia ang tuluyang nawasak, habang 18 iba pa ang nagtamo ng matitinding pinsala. Isang napakalaking dagok ito sa puwersang pandagat ng Moscow na dating itinuturing na isa sa pinakamalakas sa buong daigdig. Ginawa ni Pangulong Zelensky ang makasaysayang pahayag na ito sa kanyang talumpati para sa Navy Day ng Ukraine. Sa harap ng mga opisyal at sundalo, binigyang pugay niya ang katapangan ng Naval Forces at iba pang sangay ng Defense and Security Forces ng bansa. Ayon sa kaniya, ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ang naging pangunahing susi upang ganap na mabago ang balanse ng kapangyarihan sa estratehikong bahagi ng karagatan. Binigyang diin ng Pangulo na ang nagawa ng Ukraine ay itinuring ng maraming bansa at eksperto noon na isang imposibleng misyon. Paano nga naman malalabanan ng isang bansang walang malaking tradisyonal na plota ang isa sa pinakamalakas na navy sa buong mundo? Ngunit sa pamamagitan ng makabagong taktika, teknolohiya at walang katulad na tapang, napatunayan ng Ukraine na kaya nilang buwagin ang dominasyon ng Russia sa Black Sea. Inisa-isa rin ni Zelensky ang mga naging matagumpay na operasyon ng Ukraine sa nakalipas na mga buwan. Kabilang dito makasaysayang pagpapalaya sa Snake Island, na naging simbolo ng kanilang paglaban, pati na rin ang mga sunod-sunod na pag-atake sa mga daungan ng Russia at sa mga puwersang sumasakop sa Crimea. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang sistematikong plano ng Ukraine upang ganap na bawiin ang kanilang teritoryo. Kung titingnan natin ang mga opisyal na dokumento mula sa militar, mas malinaw nating makikita ang lawak ng pinsala. Sa kategorya ng mga pangunahing barkong pandigma o main combat ships, may kabuuang 33 barko ang Russia sa rehiyon. Sa bilang na ito, 4 na ang tuluyang nawasak ng Ukraine habang 8 naman ang kasalukuyang may malaking pinsala at hindi magamit sa labanan. Ito ay malaking bawas sa kanilang depensa. Hindi lang dyan nagtatapos ang pinsala ng kaaway. Sa panig ng mga landing ships o mga barkong ginagamit sa pagbaba ng mga tropa sa pampang, mas malala ang sinapit ng Russia. Sa kabuuang 34 na landing ships, 15 ang tuluyang winasak ng mga puwersang Ukrainian habang 10 naman ang napinsala. Ang pagkawala ng mga barkong ito ay seryosong naglilimita sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng amphibious attacks. Maging ang mga auxiliary vessels o mga barkong sumusuporta sa lohistika ay hindi nakaligtas sa bangis ng Ukraine. Sa 23 barkong nasa talaan ng Russia, 3 ang nawasak at 9 ang nagtamo ng matitinding pinsala. Ang mga barkong ito ang nagdadala ng supply, pagkain at mga bala para sa mga barkong pandigma, kaya ang pag-atake sa kanila ay direktang nagpapahina sa kakayahan ng Russia na manatili sa gitna ng dagat. Ang mga numerong ito ang nagbibigay ng pinakamalinaw na opisyal na buod ng pinsalang natamo ng Russia sa digmaan sa dagat hanggang sa kasalukuyan. Ipinapakita nito na ang estratehiya ng Ukraine ay hindi lamang depensiba kundi naging agresibong opensiba. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Navy, Air Force at Intelligence, nagawa nilang gawing isang mapanganib na lugar ang Black Sea para sa anumang barkong may bandila ng Russia. Bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng bansa para sa depensang pandagat, nag-anunsyo rin si Zelensky ng isang mahalagang proyekto. Magtatatag ang Ukraine ng isang bagong Naval Academy sa lungsod ng Odessa. Ang institusyong ito ay magsisilbing sentro ng pagsasanay para sa mga susunod na opisyal ng hukbong dagat upang mas mapalakas pa ang kakayahan ng bansa sa pangmatagalang seguridad at pagtatanggol sa karagatan. Ayon sa Pangulo, alam niya ang pangangailangan ng kanilang naval forces at may sapat silang kakayahan upang isagawa ito sa lalong madaling panahon. Higit sa lahat, binigyang diin niya ang pagnanais ng mga kabataang Ukrainian na magsilbi at ipagtanggol ang kanilang inang bayan. Ang bagong akademya ay magiging simbolo ng pag-asa at modernisasyon ng militar ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga magigiting na bayani.
Ang mga ulat na ito ay sinusuportahan ng mga larawang inilabas ng Presidential Office mula sa isang koordinasyon na pulong kasama ang pamunuan ng Navy. Sa mga larawang ibinahagi rin ni Serhiy Isternenko, isang kilalang advisor ng Defense Ministry, malinaw na makikita ang listahan ng mga barko ng Russia na matagumpay na na-target ng Ukraine. Ito ay patunay na may matibay na basehan ang mga deklarasyon ng pamahalaan. Ngunit paano nga ba ito nagawa ng Ukraine na walang malaking tradisyonal na Navy? Ang sikreto ay namamalagi sa kanilang makabagong estratehiya sa dagat. Ginamit ng Ukraine ang kombinasyon ng long-range missile strikes, mga advanced naval drones, at mga mapangahas na special operations. Ang mga taktikang ito ay nagbigay sa kanila ng kakayahang umatake nang hindi nangangailangan ng malalaki at mamahaling barkong pandigma. Ang paggamit ng mga naval drones, partikular ang mga unmanned surface vessels na puno ng pampasabog, ay nagpabago sa mukha ng naval warfare sa buong mundo. Ang maliliit, mabilis at mahirap matukoy na mga drone na ito ay nagawang lumusot sa mga depensa ng Russia at direktang sumabog sa mga gilid ng kanilang pinakamalalaking barko na nagdulot ng malaging takot at pangamba sa mga marinong Russian sa Black Sea. Dahil dito, ang Black Sea at ang Sea of Azov ay hindi naligtas na kanlungan para sa puwersa ng Russia. Ang Crimea na inuokupa ng Russia mula pa noong taong 2014 at ginagamit nilang pangunahing base militar ay naging target na rin ng mga madalas na pag-atake. Ang mga instalasyon ng radar, imbakan ng armas at mga pantalan doon ay patuloy na nasisira dahil sa mga presisyong pag-atake ng Ukraine. May mga ulat na rin mula sa loob ng panig ng Russia na nagpapakita ng kanilang lumalalang sitwasyon at kawalan ng pag-asa. Ayon sa partisan movement na tinatawag na ATESH, nagsimula na ang Russia na ilipat ang mga tauhan ng kanilang Black Sea Fleet patungo sa mga bagong tatag na drone warfare units. Ibig sabihin, dahil wala na silang magamit ng mga barko, ang mga marino ay ginagawa na lamang mga operator ng drone sa lupa. Ang hakbang na ito ng Moscow ay nagpapatunay sa tindi ng pinsalang natamo ng kanilang flota sa Black Sea. Ang pagbaba ng papel ng kanilang tradisyonal na Navy ay nagpapakita na napilitan silang mag-adjust sa makabagong teknolohiya ng digmaan na pinasimunuan ng Ukraine. Nawalan na ng silbi ang marami sa kanilang mga barko dahil sa takot na muling ma-target at lumubog sa ilalim ng dagat ng mga drone ng Ukraine. Ang tagumpay na ito ng Ukraine ay may malaking implikasyon hindi lamang sa digmaan kundi maging sa ekonomiya ng buong mundo. Sa pamamagitan ng pagbawi sa kontrol sa Black Sea, muling nabuksan ng Ukraine ang kanilang mga koridor ng butil o grain corridors. Ito ay nagbigay daan sa pagpapatuloy ng export ng pagkain patungo sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga bansa sa Asia at Africa na lubhang nangangailangan nito. Sa pananaw ng mga internasyonal na eksperto, ang labanan sa Black Sea ay nagbubukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng militar. Ipinakita ng Ukraine na ang teknolohiya at tamang estratehiya ay kayang talunin ang mas malaking puwersa. Ang suporta ng mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga modernong missiles at kagamitan ay naging lubhang kritikal din sa pagkamit ng tagumpay na ito ng bansa. Sa pagtatapos, bagamat patuloy pa rin ang labanan sa lupa, ang tagumpay ng Ukraine sa dagat ay nagbibigay ng malakas na mensahe ng pag-asa. Ang deklarasyon ni Zelensky na nawalan na ng kontrol ang Russia sa Black Sea ay isang makasaysayang hakbang. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan sa rehiyon.